What's up my homie, what's up my homeboy, what's up my chops, and welcome back sa isa na episode ng Battle Huddle dito lang yan sa Marikita X Tigas Channel. Dudururud. At syempre naman nagbabalik, Marikita in the house, yeah. At ano ba? Sorry, hindi ako masyadong nakapagbasa ng mga comments, pero yung iba puro request. Pero thank you pa din sa mga request na patuloy niyong nire-request at binibigyan niyo ako ng maraming problema. Joke lang. Thank you kasi at least alam ko yung mga papanoorin ko. Pero this time, baby, please, etong papanoorin natin ay nirequest ko kay Boss Enigma. Sabi ko, pamasko niya na sa akin. Well, hindi ko naman siya direct na sinabi. Comment ko kay Tiny Montana. So, kasi nag-post si Tiny Montana nung result nung Vitrum versus GL. And then nakita ko doon na parang humble naman si GL na ibigay yung panalo kay Vitrum. So parang, sobrang talagang nahihiwagaan ako sa laban dahil Kenkoy versus seryoso na na MC, 'di ba? Pero sinabi ko naman na Kenkoy, it doesn't mean na yung Kenkoy na version nyo. Kasi para sa akin yung Kenkoy in a good way, compliment yon. Compliment para sa akin yun. So, magkakaiba naman yung pro code sa girl code. So, yung Kenkoy kasi para sa akin, funny. Compliment yon para sa akin. Para sa akin, kung ako yung nagsabi na sa'yo na ang Kenkoy mo, it means you're funny. Wala naman ako ibang ibig sabihin na masama doon. Okay, kasi gusto ko yung mga funny, mga humor na lalaki na natural. Ayoko yung mga pinipilit. Alam mo yun, nararamdaman ko kasi kapag natural sa pinipilit. So, anyways, yun. So, mahiwagaan talaga ako. So, sabi ko, sana pamasko na to ni Boss Enigma i-post agad. So, pagbigyan niyo na ako sa laban na to. Gusto ko talagang panoorin to. Flipped up, Owl 15, huling laban na ng taon at isa buhay 2024 Finals! Magingay! Shoutouts sa lahat ng mga tao na pumunta at sumuporta sa taon na to! Magingay pa rin ba kayo? Sana! Shoutout pala sa Represent Collab at Flip Top Stop! Game! Sa kanan ko, mula Cavite, magingay para kay Vitrum! At sa kaliwa ko naman, galing bang Palo, Leyte, para sa inyo, magingay para kay GL! Walang kabalik. Mamaya na. Wala pa eh. Game! Yun, sorry, shoutouts pala. Ghetto Dogs, Lil Jan, RIP, Shernan, mga 3GS, Aubrey, Paldogs, Asintada, asawa at anak ni Slack, mama at ate ni Rafian, asawa ni JD, mamaya na yung iba. Sino ba? Panalo sa coin toss, si GL! Pinili ang mauna si Vitrum! Isa buhay 2024! Para sa inyo, magingay para kay Vitrum! Pati yung pandamay kay Lil Jan, iniintro pa ng puta. E di puntahan mo sa saya at magsama kayo sa luha. At para sa saya, ito gawin mo. Bukas, higa, sara. Ay, hindi. Bukas, Lil Jan, ikaw, supa. Isa buhay finals! Ako lang ang champion na tatagos. Sabi mo sa Twitter ako yung final boss? Pues dito ako magtatapos. Kasi... Wait lang ah.
Tingnan niyo yun, di ba? Ang lala nung yung shoutout mo, naribat agad ni Vitrom. Men, iba yun. Hindi ako final boss! Kupal ako, boss! Kasi may Bisaya na naman, oh no! Di na bagay, sir! Kasi Englishero, nerd writer, oh, what the hell! Tapos di ka Bisaya sa battle, takot sa language barrier! Hindi mo nirerep yung bayan mo! Paano ka naging rapper? At madalas mong tirahin bayan ang kalaban mo sa duelo. Ikaw nga, Bisaya, pero mukhang konyo sa Cubao Expo. Rapper na walang postura, masyado kang nerdo. Wala ka ng kultura, puro ka konsepto. Puro concept, puro drawing, tangin na corny na Brad. Tangin ang pinausa yan, autism rap. Ako, kahit maging otne, sagad, talagang cultured, solid bata. Mula sa lugar ng mga drugs. Back all the cops! Tangin na mo! This is Etiba! She got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything is fresh as the bright blue sky. Hindi lang sulat utak, batak sa akin galawang kasaysayan. Ako makatang hinubog ng kwento ng bayan. Makatang hinubog ng kwento ng bayan. Makatang hinubog ng kwento ng bayan. Cavite Repen, bumakte! Kultural na tanghalan. Ikaw Bisaya ka, puta, magbudots ka naman. Budots! 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 Naulog, log, log, lululog, log, log. Sa ganyan estilo, di mo ko masasabayan, partner. Walang kwenta ang hip-hop kung lagi kang rapper. At kung creative ka na writer, iba ang kaya ko, brother. Kaya kung gumawa ng bagong division, flip-top dance battle! Tanginan to, isang boy finalist, binadibag sa dance. Paano ko turing na God, wala ka namang swag. O diba, sumabay ka, sa galaw na, bumalahaw talaga. Kung ayaw mo pa ulanan kita ng bala para lang sumayaw ka. At inawaray ka, pag mag-rap ka, dapat bay na bay ka. Hindi porke idol mo yung weirdo nga pricing, sasabay ka. Sa opinion ng ibang matalino ay natatangay ka, habang kultura ng pagkatao mo namamatay na. Kami ang Etiba, so what you gonna do? Kami ang bayang pinatatag sa pinabagsak ng mga shabu. Ikaw wala ang kultura sa bayan mo, tangina mo. Itong Tagalete, pinakitaan ng mga tunay na palo. Kaya tangina mo, akin ang entablado na to. Wala kang lugar sa ganito. Tulala, asa na ba to? Tangina, I rep my city. Kita sa stilong pinangalaban. Ikaw Bisayang can spit this language. Pinanggalaban. Ikaw Bisayang pasikat sa pantasyang gustong maranasan. Puro konsepto, puro kakwento, di natural yung galawan. Kaya salamat sa pagpanatili sa Visayas bilang kapintasan. This is my culture, my accent, even the habitat. Ikaw Bisayang can spit this language. What the fuck is that? Kapitan yung putra guess in your face. Talaga namang grabe, Brad. At kahit estilo mo, Cavite yan. Balakid ka, pika! Parehas kaming balakid. Ako sa sumuporta. Ikaw tangina, kinuha pati yung bodging na forma. Ikaw yung balakid na katatapos lang magkatoga. Ako naman yung balakid na batak na sa drawing. O diba? Cavite! Youngstown version, pre. Taga Cavite nga yun. Ikaw nire-reference mo sa laban, hindi ka naman taga doon. Kung tamot ka ng ibang MC, tangina ka, fuck out of here. Makabagong style, ngayon sa finals ay mag-a-appear. Kaya yung epok ng Visayas, Lil Jon na revive, wasak na yung career. Pati yung bagong balakid ngayon, patay sa Bitrom of the Year. Tayo rin balakid na class, di yan dapat planuhin. Kasi Cavite sa balakid na class, ako lang may karapatang akuin. Pero di ako siya class, kahit plano kitang gagawin, kasi mga tao mag-a-class. Pagkatapos kitang tapusin! 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 Tangina,
tatapusin. Itong piling allen, may screw. Yupi! 2014, kamatayan ng Bonjing, galaw na lang. Uli! Kaya sa Bisayang dumayo, tangin na mo! Uwe! Oh my God! Vitro, ano nangyari sa'yo? Na-overwhelm siya eh. Ramdam ko yung ang daming buckles. Ang daming lubak. Ang daming lubak, Vitro. Ano nangyari? Gusto ko na yung yung first part, yung about sa flip-top dance battle league. Diba? Bago niya. Nasasali ako doon. Pero, anyways, Vitro, nalungkot ako. Mas maganda pa yung performance mo last time. Nalungkot ako doon. Okay din yung yung autism something. Puro na lang concept. Wala nang kultura, diba? Ang ganda rin nun. Kasi nung nag-choke na siya sa Cavite, parang nag-freestyle na lang siya afterwards eh. And then nag-chocolate siya. And then nag-overtime siya. Nalungkot ako sa round 1, Vitro. Ba't gano'n? Okay, GL round 1. Go! Nandito na si Gino! Si Gino Lopez to ngayon. Nandito rin si Kiko, si Francis Masyon. Nandito rin si Arik, yun yung apelyido. Magbabagsakan dito. Mauuna si Gino, game! Yeah! Di ko alam ba't kasama ka na dito. Seryoso, ito ba yung kampyong walang puso? Nung pinuri siya ni Looney, siya'y na-inlove sa feedback. Biglang nagsikap. Oo, sa break it down ni Loons, doon siya na-build up. Sinabihan ka lang na may villain vibe. Yung persona in-admit, dinibdib at sinapuso, kaya lumakas siyang vit. Kaya, anong heartless? Igaling kay Loons yung konting spark. And on this part, artificial na yung puso, Tony Stark. Kaya yung V ay validation. Sa reaction videos na buhayan, o yung notes ay vital. Pero kahit ilan pa mag-review, yan ay bagsak sa finals. Sila Jonas, Batas, Zaki, sa kanya ng mistulang pastor, may kilig na factor. Tony Stark nga, kasi nasa puso mo, mga reactor. Kaya nag-shift sa segunda at yung V, naging villain. Naging kupal at bastos, pinaka-evil daw na seed. Basta negatibo na imahe, kanyang ihahatid. Kaya parang vintage photography, kung di nababatid, para ma-develop image na, kailangan pa ng negatives. O another joker, feeling villain. Fuck, I'm overdose. Siya raw si Heath Ledger. Well, ako yung overdose. Ikaw yung salba sa salbahe, yung image ni Banban. Kaya anong Joker, baka Two-Face, duality of man. Kaya ako Bane ng yung existence, pati na nga yung shotgun. At kung di nyo gets yung reference, bahala na si Batman. Kasi lumusot ka na sa slack. Well, ito ang funeral. Kasi may bilang lang yung V kung Roman numerals. Babagsak yung imperyo, this the last stages. Pagka-fall ng Roman Empire, sunod na Dark Ages. Kaya kung kupal lang, bala Romano, ang napiling only mode, yan ay mostly flawed. Mag-e-end yung Roman reign sa pagtapat kay Cody Rhodes. Pero hindi. May tamad daw sa 1 minute. Oy, ibang klaseng yabangan. Nagkatamod sa 1 minute, so madali kang labasan. Ito'y reality check, tangina. At dito tatalbog, nagkatamod ka lang sa underground nung kinantot mo si Paldogs. Puta, nakasabo ka ba? Tong underdog, palong-palo nung dinog style si Paldogs. Tong underdog, palong-palo nung dinog style si Paldogs, diba? Tongue twister, pambihira. Saka inulit ko twice kasi twice mo daw tinira. Gets nyo na atake niya. Kasi ba, rap,
lang to. At di baling marinig ng libo-libo na Pilipino na nakikinig sa mga motibo mo, na pati inosente natitira dun sa ginanahan. Lahat ng sinoutouts ko kanina, lahat ng yun ay tinamaan. Oo, shock value. Doon ka lang nag-cater, nakasentro ka sa shock parang LA Lakers. At yun yung magic. Kahit stupid boss, kung sa akin train of thought, sa kanya intrusive thoughts. Diba? Si Andrew A. Si Lil Jon, pati patay ayuhukayin na ni Does Not Feel Shame. Biggest improvement niyang hinain, mandamay lang ng big names, diba? In case walang reaction, sa patay may sure chance. Reverse St. Peter, yung patay yung ginawang insurance. At yan ang main craft, kaya swak kanyang galawan dahil sa kaka-name drop, umangat kanyang pangalan. Kaya kung mag-i-stick sa style mo, ikay kakagat sa pain. Pero kung magbabago ka naman, sa crowd ay aalatin. Pero kahit anong advice ko, ending ay wala rin. Atheist ka, ba't ka maniniwala sa akin? Darn! Darn! Dun! Ano ba? Dang! Dang! Ano, sarap dito sa live, no? Yung parang sisigaw ko ata. Ng bonggang-bongga. Ang linis nun, man. Ang linis. Easy round 1 yun. Easy round 1. GL. Ano ba mga expect ko, diba? Expect the best pag kay GL. Expect the win. Talaga. So, grabe ang dami niyang inangle. So, dami niyang inangle. Alam mo yun, yung ang dami niyang inangle pero ang linis, ang pulido. Grabe to si GL. Grabe to si GL, grabe. Wala akong masabi. As in like, ang linis talaga. Tapos ang pulido ng mga reference niya, 'di ba? About sa heartbeat, stone heart, receptor. And then dinugtong niya sa V, sa pagiging villain. Naging V, magkakavalo lang kapag may pag Roman numerals, diba? V stands for 5. And then dinugtong niya sa Roman something, Dark Ages, blah blah blah. Diba? Ang linis, ang smooth ng flow, man. Ang smooth ng flow. Ay, tapos yung name dropping, 'di ba? Yeah, yung sa last performance ni Vitrum is binanggit niya doon yung Ghetto Dogs and sila Kuya Joey. Pero hindi ko naman nakita na masama. Like, parang diniinan lang naman niya, kaya niya ginamit yon. So, anyways, pero ang lala ng round 1. Easy round 1. Body bag na agad ng round 1 eh. Let's go. Batman reference? Wala tang bata pa tong papida. Tanga ako si Robin Padilla. Diba? O diba, ribat pa lang, patay na to. Pucha, gabi ko to bay. Kasi nga, Robin Padilla to. I am wonderful tonight. Tonight is the evening. I'm doing the killing. Ina mo? Pero ito konsepto ko, intro to Gilbert, tangina mo, introvert. Na weirdong nerd sa kwarto, panay tambay, walang sinag ng araw, panay signal ng wifi. Puro utak kalaliman sa buhay, di nasanay. Lumalabas nga sa kahon, pero di lumalabas ng bahay. Hoy, Ellen Campo! Bilang nanay, yung trip puti, pangit. Imbis na abnormal lang, naging retarded. Di pinapalabas, parang nais, stranded. Kaya di siya well-rounded kasi well-grounded. Puro palalim, puro dimension, ganyan mga play niyan. Pili makabago sa mga kwento, sa mga impento, maselan. Tangina neto, napakawak mo, mukhang gago kahit kailan. Tangina mo nerdo, takong kwarto, isa ka moderno na caveman. Sabi na kay EJ,
back the presence, tumbasan yung sulat ko. Palibasa lagi lang sa kwarto, walang kausap to. Kaya ako ganito, natural pagkakupal ko. Huwag kang pura sulat, tumbasan mo yung burat ko. Ako legit sa liga, dito mabida, yun lang tambad. Roshit motherfucker, this ain't no cinema, tunay lang sagad. Ikaw puro technical, hindi ka natural. Kumbaga, bumabelo ka pa, Brad. Ako, ikaw naniligaw ka muna. Ako kantutan agad. Diba? Di na kailangan ng concept pag sa angasan eksperto. Ikaw kasi background mo, spoken word at teatro. Naging hip-hop dahil sa internet gawain ng nerdo. Ikaw yung tamod ni Balakid sa puwet ni Juan Miguel Severo. Oh, yung tulang sinulat mo, binasa ko ng konti. Taka ng libro mo, pre. Bible na mga torpe. Ba, namulat ka't natuto sa ira ng hugot. Ako nabulag sa pandudurog ng reputasyong pinupulot. Sa kalye, sa battle, sa hip-hop, dyan ako mahubog. Ikaw para magsulat, pinipilit mong malungkot. Sad boy! Yung mga sad boy, tangay na yan, yung mga luwa umaapaw. Gusto mag-isa pero pag di pinansin, mambabalahaw. Magpakamatay ka naman para may kaibigang dadalaw. O kaya mabuhay ka na lang para patay ka araw-araw. Basahin yung libro niya, GL Stark, Living Light. Lalim na makasulat pero di naka-i-inspire. Hindi ko gusto mga sulat mo kasi ang weirdo bay. Mga sulat mo parang si Paldogs kasi hindi ko like. O diba? Bigat ng kataga ko pero naging paggagago. Isiyan mo lang buhay mo, wag seryoso masyado. Labas ka sa kwarto! Pag ginagawa mo, nag-iisip ng taktika. Gusto pa mag-aktivista pero panay Twitter lang yung rally niya. Sa battle, panay jargon, ganyan nasasabi niya. Tangina, puro ka teorya, wala kang praktika. Lahat ng karakter niya, peke. Magaling ka kang writer. Kaya panay concept, panay gimmick, napaka-lame na battler. Kaya panay fake joke, fake starter at mga fake na angle. Pero ang kailangan malaman, isa kang fake na rapper. Kaya laban niya kay Sur, pinisikal. Pero tahimik ka lang, Brad. Puro concept sa laban, pero walang concept ng palag. Puro sulat na lang, Kap. Kanya ka maglalakad. Rapper ka, di ka author. Magpakita ka na swag. Kaya huwag ka mag-deny na hindi ka nerd shit. Tignan mo yung mukha mo. Kamukha mo yung logo ng Reddit. Diba, ang liit ng mata, bilog yung face, autistic, to longest. Tapos yung mga fans mo, puro skibidi toilet. Tangin ng panahon to. Basta may autism, mahangaan. Hindi lumalabas ng tahanan, may nahawaan. At aktivista nga ako, gusto ko lang naman malawagan. Anigma, ang hirap lumaban pag walang kapansanan. Dahil autistic ka, may halaga. Kasi may special ka na needs. Pag nagpaawa ka, tanggap nila kasi depression daw is real. Dahil weirdo ka, alam nila may technical na skill. Habang ako, ang meron lang ako, face value, charisma, at putang inang sex appeal. Introvert na walang kultura. Ibang klase ka. Nag-iisang tanga. Sa mga ganap, di nakikipag-usap, pat nag-hip-hop ka pa. Pagiging individual niya, ang pangit talaga. Lahat ng makatitigan ng rapper, meron siyang kidlat sa mata. Ako na nga lang kaibigan mo dito, galit ka pa. Bullshit ka! Maangas ako, pero nakakatampo kapag masungit ka. Mahal kita, GL. Pero... Mahal kita, GL, pero yari ka talaga, putang ina. Para lumakas, papatay na ako ng tropa, galawang Uchiha. Kasi pag nag-champion ka, puro mga nerdo lang happy. Mga may sariling mundo, dadami, imbes na variety.
Pag ako nag-champion, lahat kayo, yayayain ko ng party! Tapos sasampalin ko mukha mo ng motherfucking rap money! Pati yung family, oo, dadamay natin, Kap. Kasi tangina ng nanay mo, pinalaki kang fucking wak. At talagang sinadya ko madamay ang iyong mother, Brad. Kaya kung di ka pinalabas ng bahay, welcome to Battle Rap. Round 2 ni Vitrum, pakiramdam ko naman napagpag na yung kaba niya dito. Kaya, naging comfortable na siya sa round 2 niya. Yan, nandun yung kulit, nandun yung Kenkoy, kaso hindi malinis. Hindi malinis yung flow. Pero, nandun, may laman, may essence, nakakatuwa, pero may mga sensitibo na topic na sana mas hindi ganun yung lapag, 'di ba? Di ko pinapakalaman yung sulat niya. Siya yun. Pero sensitibo yung about sa suicidal. Huwag natin ipupush yung mga tao na magpakamatay. At yung autism, okay din naman na sinabi niya na yung about sa pagiging special, may special needs. Oo, may mga special needs sila. Pero tandaan natin na iba't ibang level yung pagiging special. Iba-iba yung spectrum nun. Kung baga, merong special na hindi mo halatang special sila. May autism na malala, na to the point na disability talaga, disabled talaga. Mas maganda sana to kung may cause. Diba? Kung nasulat ni Vitrum yung cause and effect at kung ano yung magagawa natin sa future na kapakinabangan ng pagiging isang special. Kasi hindi naman lahat ng special walang pakinabang sa mundo. Mostly, yung mga special child or special person, sila yung mga intelihente at mga genius. Diba? So, yun. Kaya kung si GL ay totoo mang isang taong may autism, makikita nyo naman yung pagiging intelihente niya doon. At iba yung approach nila sa pagkatuto. Diba? Iba rin sa mga typical. At hindi natin sila pwedeng sabihin na hindi sila normal. Kumbaga, hindi yun ginagamit. Typical at atypical. So, alam mo yun, yung mga standard ng normal ay sa kanila, may mga standard din sila ng pagiging normal. Diba? So, kaya hindi na din pwedeng sabihin hindi sila normal. Normal sila sa own ways nila. Diba? At, yun. Ang hirap nun, sensitive na topic yun, Vitrum. Pero, kudos sa'yo dahil nalapag mo yan. Diba? Pero, medyo konting linis pa, Brad. Konting linis pa doon. Game round 2 GL. Natapos na si GL, bumara na si Gino. Pagbabagsakan dito, babanat na si Kiko. Game? Ako si Francis Masyon. In short, Francis M. Isang dekada sa eksena at ngayon lang lumusot. Ako'y dinig sa underground parang bulkan na pumutok. Lirisismo ilalaban, walang pwedeng sumulot. At masarap ako sa tenga parang pepeng umutot. Yes! Yung V naging vagina. Pero profound yan, guys. Dapat tunog pepeng umutot. Yan ay sound advice. Pero di ba't bulgar yung lines? Pero wala akong pake. Sasarapan ko kada linya parang puking may tahe. Yes, kasi ganito yung Francis M. Ako'y truly prouder. At patay yung Tony Stark kasi itong Tony Fowler. Yes, sir. Kasi battle rap lang to. Aesthetic na may sungay. Puta lugi chong. Kaya nung Dark Horse, baka unicorn. Saktong horny yon, lahat kakantutin. Kamukha ni Robin Padilla, kasing libog mo rin. Yan yung urge. Mga babaeng hubad, pero di katus. Pero tanginang Dark Horse yan, Pegasus. Oo, sus. Yung V, vanity.
pogi jokes in-entertain. Pero kahit ibida mo, itsura mo, lahat ng yan in vain. Feeling Irokawa yan ng liga sa yung most gwapo. Pero huy gago, bakit salamin yung tinangkilik, boy labo? Kaya anong nerd sa bully? Baka vet sa rookie, saktong fresh at juicy. Tong big fish gagawin kong isang set na sushi. Ikaw na bet ng pusi, kasi benta puri. Basta ako nagmamay-ari parang hev sa QC. At kung sa tech ay choosy, ito'y Tesla Rusi. At useless yung kuryente, Enel kay Luffy. Kaya di magi-spark, ikay wet watusi. Sa madugo na pakulo parang red jacuzzi. Ano gets na jury? O stretch pa fully? Kahit peke yung pagtira, ito'y sex sa movie. O forget the doobie, i-flex mabuti, until best mahuli, hanggang tugmaan ay umabot maging threat sa luni. You see, yan yung di mo gagawin, kasi masyadong risky. Really? Kasi yung fans yung basis niyan. Kasi yung comments ng tao, dakas ni Vitrum, mga kalaro, binasic lang. Binasic? Kasi kay proud at confident, yung insulto para sa amin sa'yo ay compliment. Binasic? 2010 yung formula, nostalgic yung panahon, lumabas sa comfort zone at bumalik sa kahon. Kaya benta yan sa veterans. You know the image would sell. Ikaw yung greatest reminder ng kanilang immature selves. Mga estilong bilasura, kanyang kinumbine, pero that is all fine. Na yung junk shop sa iba, sa kanya ay gold mine, oh my. Mga shit na anggulo, kanyang pinipilit. Ironic pag inisip, Francis M. Kaleidoscope, pero wak sumilip. Oo, nabawasan seriousness. Nasa comedy ang hit. May vit sa gravity, pero walang gravity ang vit. Walang bigat yung poetry, naging joke ka ng tuluyan, at nung nawala yung gravity, dun ka na lumutang. 1-2-1-2 at sigaw, volume lang yung ngain, bilangan pa rin ng punches, bang knockout sa akin. Nakulong ka dyan sa selda, sa metang tinamo, mga safe lang binato, kasuputang ina mo, walang bilang yang bilanggo. Ano, yun ba yung gusto nyo? Rap battle clinic? Yung bawal bulakbol at sugal sa lyrics, parang stricto yung magulang, yan ang nasa isip. Yung current, grounded, wala nang gimmick. Ang ina! Nabanggit lang yung Ayun nga. So, line mocking, di ba, ginamit ni GL yung, yung pek-pek na umutot. May termino doon, di ba? Para mas maging social, kailangan yung gamitin yung tamang termino doon. Para hindi masyadong mabaang pakinggan. So, bakit ba umuutot kasi yung pek-pek? Kapag matagal yung matagal nakabuka ka, syempre papasukan ng hangin yun. May tamang termino yun, please. Gamitin nyo naman, di ba? Hindi ko sabihin yung termino nun, pero i-research nyo. Basta nag-i-start sa treat. Hanapin nyo. Pag pambabaeng binabastos nyo masyado. Hindi na. Okay, ano ba? Buti, this time, di naman siya nag-overtime. Pero solid yun, oh. Makikita mo talaga yung difference nung linyahan nila. Na talagang para silang kape at asukal, no? Pag magtitimpla ka ng kape na ano ba yun? Yung puro lang na kape, ang tawag doon, yung parang hindi brewed. Pwede rin brewed, pero alam mo yun, yung instant coffee na hindi siya 3-in-1. Nakalimutan ko na yung tawag. Pero gano'n, di ba? Yung pag magtitimpla ka ng kape, syempre kailangan mo ng asukal. So, sa GL yung kape, sa Vitrum yung asukal. Na kapag walang asukal, tapos kung hindi ka naman mahilig sa dark coffee, hindi mo magugustuhan yun. Pero nakita ko na kung bakit ganito yung matchup. Kitang ko na kasi kinakomplement nila actually yung isa't isa. Parang contrast, di ba? Parang contrast. Pero, alam mo yun,
pangpaalis ng umay, 'di ba? Pampaalis ng umay na masyadong seryoso, pampaalis ng umay sa masyadong comedy. Tama si Boss Enigma. Tamang formula. Maganda yun maganda. Game. Pepe umutot, umiiyak na. Why are you hurting? Okay, thank you for admitting to all the people that you're still a virgin. Idol ako nito kasi progresibo. Pero aking ibig maamin, di ka kumikilos. Yun ang difference natin. Nasabihang may activism kasi mga naisip malalim. Ako legit na active, ikaw piling ang pricing. Gusto maging kaanib, kala ko ba Diyos na tong waray? Gusto maging disipulo kasi walang sirkulo. Gustong natatangay. At kung si Sai daw yung idolo, nasa round 3 ko nagtaray, kahit magtulong kayo na sayad, mamamatay kayo ng sabay! Sabay! Di ba? Kaya huwag kang maangas masyado kung nerdo kang tao. Malamang buong buhay mo, never ka pa nagsando. Kahit yung mga bara mo, malalim mo talagang heavy guts. Tangin ang ilong nakakita ng rapper na puro baby fats. Kaya huwag kang feeling God, isa ka lang standard na idol. Gusto magpaka-hip-hop, pero galit pag mga style sa sample. Ako, kahit gago, legit na tao. Hindi ako disciple. Kaya ko mag-drawing ng titi sa likod ng Bible. Isa ka pang panggap na guro. Oo, inamin mo yan. Ako totoong nagtuturo, kahit kalsada patipunan. Kinukulong mo lang kami sa mga weirdo na tipo ng palistuhan. Habang sining ko, tumatakas yan sa bangis ng lipunan. Galaw ko sa streets, kahit police mag-detect, di ba bida effect? Di matutumbasan ng concepts mong 15 reject. Tong privilege na poet dapat di ma-respect. Kasi nagiging hip-hop ka lang pag may flip-top event. Sabi sa flip-top, piling na inangat niya yung kaalaman. Tol, panay aklat ka lang, wala ka pang karanasan. Ang problema sa'yo, una karangalan, bago karapatan. Gago! Wala kaming respeto sa rapper na walang kalye sa katawan. Ito gusto mataas, matalino. Diyos ng karunungan. Gago, bakas dyan ang kaduwagan na takot kang maungusan. Gusto mo ayaw ka maabot kasi sagad kasuputan. Ako wala akong pake kung maabot, papalag ako ng suntukan. Ito gusto mataas kasi alanganing sumabay. Habang lahat ng mga rapper, welcome mamatay sa aking mga kamay. Hindi ko sinasabing mga kaya no aking kamay. Pwede ko naman kainin utak ng mga gagawing bangkay. Ang kakupala kong taglay, di na sa finals magtatapos. Walang galang sa mga gods, kayo ang tunay na bastos. Kaya pakyo kayo sa liga, pati si Enigma, mga umaastang boss. Ang hip-hop, pinalakas ng mga tao, di yan para sa mga Diyos. Fuck the gods and the kings na umaasta sa game. Kaya nga fuck yung Andrew E, pati si Francis M. What I fucking aim, mundo ay mapa sa amin. At kung ikaw yung current God, ako naman yung God. Damn! Kahit damay si Kiko, hip-hop ako dahil inibig-ibig. Pero minsan metal pan, kaya pinakataan ko ng devil-devil. At tangina mo, digmaan to, bawal yung sibil-sibil. Hindi lang to sining-sining, dapat gigil-gigil sa pagkitil-kitil. Ako'y galing sa dilim-dilim na kumakapas sa mga letra. Di ako bitwing maningning, ako'y pabagsak na kumeta. Ako yung salot, pero ako rin yung sagot sa mga problema. Kukunin ko title ng kampiyon para gawin tong walang kwenta. Dapat makatao, walang makadiyos. Yun ang natutumbok. Ang paliwanag, mga bilang ng kalaban ng aking binubuod. Ito ay tugon sa mga rapper, pati sa mga nanonood. Habang gusto mo mag-champion, hinahamon ko na yung susunod. Lahat ng kastang Panginoon na aking pinagkukupal. Aking ipag-uubos, mga pinagdudurog, ikaw sasalo niyan par. Ika'y winasak ng lubos na padaos-dos sa baba ng mga normal.
ikaw yung batang Diyos na tutubo sa kasalanan ng mortal. Ang totoong tao, gumagalaw para sa pera at tagumpay. Kung wala ng tubig, dugo na paniwid ko, panabla sa umay. All God, care God, di kailangan ng patunay. Wala nang kinikilalang Diyos ang taong sinubok ng buhay. At kay Bitrom sumusuway ang mga gangsta, drogista at sino mang matikas. Mga scholar ng bayan, manggagawang masipag, pati art home na chikas. Variety fans ko sa Pilipinas, isa akong sukdolang rapper. Ikaw conceptual writer, ako cultural swagger. Di ako God, ako'y master. Ito ang aking legacy. Fuck the gods, tangina mo, sa tao ang aking empathy. Mahilig ka sa fantasy, di ka talaga dapat na MC. Lalo pagkalaban mo si Bitrom, ang pinakamaangas na Gen Z. Shit, nalungkot ako kay Bitrom. Akala ko pa naman matutuloy-tuloy na yung paghanga ko sa kanya. Kaso, dito nasira yung yung paghanga ko kay Bitrom. Nung pinakyo niya si Enigma, ibang usapan na yun. 'Di ba? Tsaka pinakyo niya si Kuya Andrew E, pinakyo niya si Kiko. Huwag ganun, men. Huwag ganun. Kasi kung gusto mo maging hip-hop talaga, di mo papakyuhin yung mga tao na nagtaguyod na yan. Men, huwag ganun, men. Huwag ganun, men. Nalungkot ako sa'yo bigla. Huwag ganun. Please. Huwag ganun. Huwag ganun. Nakakalungkot. Nakakalungkot para sa sarili mo. Actually, para sa sarili mo. Nakaka-disappoint ka, men. Disappointed ako sa'yo ngayon, men. Game GL. Tingin. Yo! Natapos na si Gino, natapos na si Kiko. Nandito na si Arik, Quezon yung apelyido. Pagbabagsakan dito, kailangan nang mag-ingat. At ang huling bagsakan, Enigma na babanat, game! Wala pala. Pucha! Ako si Arik, ghostwriter ni Bitrom. Ayon sa kanya, 2015 pa lang, oo, pinag-tryouts ko na siya. Kaya yung taon ay 2016, 17, 18, 19, basta alam nyo, 10 taon ko lang sinusulat tong putang ilag to. Hoy, may bagong baby na si Arik, tas dadagdag ka pa. Pero sa bagay, ganyan talaga kapag iniwan ng ama. Nanay, tatay, panay, away, sila'y galing sa hood. Susanggol pa lang si Vit, literal ng family feud. Inaasar niya pa si G-Clown na kulang-kulang yung chromosome. Wow, lakas bumaling. Ikaw kompleto chromosome pero di mo alam saan galing. Ouch! Kayo yung galit ramdam. Ano meaning ng DNA? Di niya alam. Kasi sino ka? Tangina! Compared sa amin, no fans. Yung V, virgin, cause you're fucking no one. Walang views, walang value, at typical din niyang Vit. Alam niyo karime ng typical din niyang Vit? Insignificant piece of shit. Parang peki na Sheyi kasi ang cheap-cheap lang. Iba yung Sheyi na all-in sa trip-trip lang. Goods na yan mentality. 90% nilaan. Batang 90s ka lang. Ako 100. Kaya nga Sasuke, Rukawa, Vegeta, tingin mo legendary. Sa tunay na istorya, sila'y secondary. Diba? Supporting role, second lead. Sa legend at sa crown, so crucial ka pa rin cause every second counts. Diba? Second class the weak shit. Sa finals pa ng buburat, saktong ikaw yung bit-bit at ako nagbubuhat. Parang propeta kung sumilip, ito'y aking penance. Kung ako yung second coming, ikaw yung coming second. Tandaan, iba yung kampiyon na kampiyon dahil sa 4 na panalo.
Sa kampiyon na naratibo'y aktibo na binago, gago. Most improved plus MVP. Yan ay pinilit lang din. In-improve mo lang sarili mo. Ako battle rap sin. Kaya kong mag-selfie bars kasi may ambag sa FT. Habang selfie bars mo, literal na selfie. Kaya nakakatamad. Maging DP ng flip-top, yan ang angad. Ng legacy yan. Yung goal ang chip, yung bigger picture maging profile pic. Kaya, di ka pasok sa top 10 o kahit 20 at yung corona empty at wala yang halaga pagkat ang gusto mo, kampiyon lang talaga. Kaya sige, ikaw na umakyat at walang tututol. You gonna die on that hill at ito yung burol. Dediretso sa bangin at walang kakabig. Hahayaan pa kita, di ako balakid. Kaya laglag, lagapak, sa bagsakan babagsak. O swabe rin yung skit at grabe rin yung hit. At ngayon nyo makikitang may gravity yung vit. Kaya condolence na Arik, di kayo yung dream team. Kala nyo V yung victory, yun pala yung victim. At just to rub it in, ikaw ay di hangarin, pagkat yung finals mo, quiz lang sa akin. Kasi ba, battle rap to, redefine estilo, doon may kritisismo, at magbago man yung meta at yung eksena mismo, alam nyong di malalaos ang lirisismo. Tama! Kaya balakin ano? Ito na ang laro, pinalakas ang anyo, at panoorin mo kung kunin yung dapat para sa'yo. Kaya, sa ngalan ni Gino at ni Kiko at ni Boss, sinususunod sa bracket pagkat di ba ko tapos. Ika'y kontento na sa laban, ako'y aangat pa rin. Matatapos yung bagsakan pero di yung paggasin. Timeless! Tapos ba yun? Dang! Diba? Ang linis eh. Ang ganda nung comparison nung mga mga supporting actor ng anime, di ba? Vegeta, Rukawa, sino pa ba yung binanggit niya? Pero tama, magandang punto yun, no? Tsaka yung about kay Balakid, di ba? Tinalo lang ng kababawan kasi si Balakid back then, di ba? Kahit anong galing ni Balakid noon, kahit anong gawing pagkalalim lyricist ni Balakid noon, pero tinalo lang siya ni sino ngayon? Ang bawat batas. Ano ngayon kinanta sa kanya noon, yung something about sa basta mababaw lang yung nakalimutan ko yung pangalan eh. Sorry, hindi ko na maalala. Pero basta yun, tinalo lang siya ng kababawan. So, maganda to, no? Kung mag-match up si GL at Balakid, parang same estilo sila, diba? Feeling ko may laban. So, eto, parang nakita ko naman, malinis ito, 3 round kay GL. Round 2, medyo, ewan ko. Pero para sa akin, all 3 rounds, GL, malinis. Game. Maging nga, isa pang beses! Ahon 15 game! Yo! Ang boto ng Orado! 4-3! Isa buhay! 2024 champion! Magingay para kay GL! Okay, so yeah. Congratulations sa inyong dalawa. Congratulations
especially sa'yo, GL, talagang nagbunga yung tinatanim mo, no? Ang ganda ng reference mo, ng concept mo, ang ganda kasi nandito na si Glock 9. Wala siyang apelyido. Diba? Rock and roll. Diba? Alternative rock. Diba? At sa kultura ng kanta, ng evolusyon, ng musika, ng Pilipinas, ay kasama tong alternative rock. At kung walang alternative rock, hindi didikit din yung hip-hop. Kasi nasa ano yan eh, nasa history. Kaya, ang ganda ng concept, ang ganda ng flow, ang linis, no? Malinis, round 3. Wala akong masasabi nun. Hindi ako kontra doon. Malinaw yun, malinaw. Pero 4-3, dikit. Marami pa rin bumoto kay Vitrum. Pero kung ako yun, 5, alam mo yung judges, 7-0, bibigay ko. Pero hindi, buti na lang, hindi ako judge. Diba? Buti na lang, hindi. So, at naging effective, diba? Naging epektibo naman yung matchup nila. Kaya, yun. Abangan pa natin yung ibang laban kasi ang ganda ng lineup eh, diba? Thank you so much po, Boss Enigma, sa pamaskot. Thank you so much, Flip Top staff, sa pag-upload nito. Yun, happy holidays at Happy New Year. God bless, more power, at sana more gantong laban pa, diba? Para makikita natin yung comparison ng klasiko, diba? Kung magkakaroon tayo ng sa pang-battle, no? Pwede, no? Balaki GL, diba? Sa future, why not? So, medyo na-disappointed lang ako kay Vitrum. Parang nilaman siya ng kabas round 1. Pero anyways, there's always a room for improvement naman, diba? Kumbaga, yung bawat segundo ay katulad ng sinabi ni GL. Kung di ako nagkakamali sa pagkakaalala ko, yung bawat segundo ay sulitin natin para mag-improve tayo. Yan. At gawin natin goals sa buhay natin na magkaroon tayo ng education sa sarili natin, diba? Na mag-research, na mag-i-apply sa buhay yung mga nire-research natin. At yung i-research natin yung facts. Diba? Wag lang yung puro fake news yung binabasa natin. Diba? Ang hirap na rin kasi maniwala ngayon sa mga bali-balita. Kaya dapat natin nag-fact check muna tayo. At kahit hindi ako masyadong napabilib ngayon ni Vitrum, may napulot ako sa kanyang learnings na puro ka theory, puro ka concept. Pero hindi mo pina-practice. Diba? Kailangan mong i-practice yung pagiging rapper mo. Hindi ka author, rapper ka. At ang ganda rin ng mga ibang point of view ni Vitrum actually. Na-appreciate ko din yun. Na malakas sana kung nalapag niya ng, pero para sa akin GL. Kaya yun yung hatol ko for today's video. Kaya kita-kits tayo sa susunod na video. Ako pa rin, si Marikita, ang inyong battle hatoler. Follow, like, share, subscribe. Follow, like, share, subscribe. Follow, like, share, subscribe. Follow. Adios. In the morning, wake up, get up, eat, clean up, help your mom do the wash. It's not hard, throw the trash, listen, obey, respect, show some love, kiss goodbye, go to class, study well, be polite to your mentors who always leave late at night just to prep lecture for you. That's right, don't forget your homework, do it tonight, review the lessons, book report, rewrite before you hang out with your friends.
show empathy. Keep in mind, self-care ain't self-indulgence. Take care of yourself to help further. Pandemic made the world's mental health badder. Try to relax, meditate, feel better. Climate change stopped the problem of humanity. People experiencing food insecurity. We can act tiny, but in continuity, wherever possible,